Magandang balita, Kyrie Irving mga idol, 100% na nakarecover na sa kanyang ACL tear at ngayon involved siya mga idol sa mga ginagawang off-season moves nitong Dallas Mavericks. At tsak na sa pagsisimula ng bagong NBA season ay makakalaro na si Kyrie Irving mga idol. Bagong simula to para kay Kyrie Irving, bagong management, bagong makakasama sa Dallas Mavericks, itong si Cooper Flag. In charge po si Kyrie Irving sa kanyang development mga idol at yan po naging dahilan kung bakit untouchable siya sa mga usapang trade. Kahit si Cooper Flag na ang main man ngayon sa Dallas Mavericks, siya na ang in charge, makaka-expect pa rin po ng mabigat na pressure si Kyrie Irving sa scoring dahil siya po ang magiging second option. Wala rin naman kasi silang ibang maasahan na mga superstar sa scoring mga idol, kaya bilang pangalawang option ay mapepwersa itong si Kyrie Irving na saluin ang pressure na kanyang matatanggap. Ngunit considering na itong si Kyrie Irving ay kakatapos lamang po sa kanyang recovery ay hindi rin po siya bibigyan ng mabigat na minuto. Kumbaga paunti-unti. Definitely hindi yan kaagad 25 minutes to 30 minutes. Malamang sa lamang ay nasa 20 minutes lamang po yan mga idol at habang tumatagal ay papatasan ng kanilang front office. Nagsagawa naman ang kanilang minicamp ang Los Angeles Lakers sa Las Vegas kasama ang kanilang mga bagong kinuha na sina Colin Sexton, Quentin Grimes, Mamukilashvili, Williams at Kessler. Kasama rin po si Kevon Looney mga idol. So ang mga camp na ito ay malaking tulong para sa kanilang chemistry. Siyempre kahit na bago sila ay hindi pa rin po talaga dapat na maging komportable sila sa isa't isa mga idol. Number one priority pa rin po ang kanilang chemistry. Hindi naman porket magkakaibigan sila ay ganun din yon sa loob ng court. Hindi po yun mga idol Dapat po nilang trabahuin yung kanilang chemistry. Number one po yan. Dahil baliwala kung malalakas naman kayo individually, pero pagdating sa court as a team, hindi kayo nagko-connect sa isa't isa, mahirap yan. Kaya number one talaga ang chemistry. Dahil kung tutuusin nga ay natatalo pa ng magandang chemistry. Yung isang malakas na kupunan, marami ang nawala sa Lakers. Nawalan sila ng LeBron James. Pero kahit papano mayroon silang Luka Doncic na siyang bubuhat sa kanila. Mabigat ang pressure sa ngayon kay Luka Doncic at kay Reeves mga idol dahil sila ngayon ang tinitingala bilang mga leader sa Los Angeles Lakers. So mas mataas po ang expectation sa kanila at kung sakaling hindi magkakaroon ng magandang season, ang kanilang kupunan ay tsak na babalik ito sa kanila mga idol. Para sa inyo, mapipredict nyo ba kung ilang panalo ang magagawa ng Los Angeles Lakers sa 2026-2027 NBA season? I-comment lang yan.